Esther ika-9 hanggang ika-10 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang tagumpay ng mga Hudyo, ang kadakilaan ni Mordecai. Esther ika-9 na kabanata. Ang tagumpay ng mga Hudyo. Dumating ang ika-13 araw ng ika-12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari, ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaligtad ang pangyayari, sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Nang araw na iyon, nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ang sino mang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai, na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantok na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napupuot sa kanila. Sa lungsod lamang ng Susa, 500 ang kanilang napatay. Kasama sa napatay sina Farsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisay, Aridayi, Baizata, pawang mga anak ni Haman na anak ni Hamedata at kaaway ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga kaaway. Nang araw ring iyon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa lamang 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sinabi ni Esther, kung mamarapatin po ng hari ay pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman. Iniutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300. Subalit hindi rin nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lupigin ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng mga ito. Ginawa nila ito ng ika-13 araw ng ika-12 buwan at ng ika-14 na araw na mahinga sila at maghapong nagdiwang. Sa lungsod ng Susa, 2 araw na nagtipon ang mga Hudyo noong ika-13 at ika-14 na araw. Ika-15 araw nang sila'y tumigil at nagdiwang buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng ika-14 na araw ng ika-12 buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigaya ng mga pagkain bilang regalo sa isa't isa. Ang mga pangyayaring ito'y isinulat ni Mordecai at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo, malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon na ang ika-14 at ika-15 araw ng ika-12 buwan. Itatangi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding iyon, nagbibigaya ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai. Ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudyo dahil sa masamang balak na lipulin sila ni Haman na Agagita, anak ni Hamedata, kaaway ng mga Hudyo. Naitakda ang petsa ng paglipol sa pamamagitan ng palabunotang tinatawag na pur. Ngunit nabaliktad nga ang lahat nang umabot ito sa kaalaman ni Haring Xerxes sa pamamagitan ni Reyna Esther.
Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at iniutos na kay Haman gawin ang masamang balak nito sa mga Hudyo. Ipinabitay siya ng hari gayon din ang kanyang mga anak na lalaki. Kaya ang pistang ito ay tinawag nilang Pista ng Purim, buhat sa salitang pur. At dahil sa utos na ito ni Mordecai at sa pagkaligtas nila sa panganib, ipinasyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. Ito'y gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salinlahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. Ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Pinagtibay ng sulat ni Esther ang mga tuntunin sa pagdiriwang ng pista ng Purim at isinulat ito sa isang aklat. Esther, ika-10 kabanata, ang kadakilaan ni Mordecai. Pinagbuwis ni Haring Xerxes ang mga lupain at ang maliliit na pulo na kanyang nasasakupan, ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ang pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persya. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at iginalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila.